congratulations. Andito ka ngayon. Diba? Sabi ni Pastora kanina, kailangan daw mag-fuel natin every week. Di ba kasi ginagamit. Pero sabi para sa akin, kapag di natin ginagamit yung sasakyan, hindi mo na kailangan magpa-fuel. Tama ba yung? Hindi ko ginagamit eh. Doon mo makikita kung lagi kang lumalakad. Pag lagi kang lumalakad, araw-araw kang buwabiyahe. Lagi kang mag-fuel. Hindi ka naabutin ng linggo para magpa-fuel. Araw-araw kang maghahanap ng gas station. Maghanap ka. Diba, kung araw-araw ka merong sinesharean, mag-araw-araw ka rin maghahanap ng fuel. Lagi ka magsisik ng kanyang salita. Amen. Kaya, ang pagkarga ng fuel, depende yan kung lagi mong ginagamit yung sasakyan mo. Kung hindi mo ginagamit yung sasakyan mo, kahit isang taon pa, no? Hindi mo na kailangan magpa-fuel. Diba? Pero pag lagi mong ginagamit, kailangan magpa-fuel. Lalo na kung medyo malayo-layo biyahe. Amen. Ano dito, being the disciple of Jesus Christ. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat Lord sa umagang ito. Maraming salamat. Welcome ka namin, Panginoon, Holy Spirit sa lugar na ito. Maraming salamat Lord sa iyong open mind, Panginoon. Gusto mo kami Lord ng aming mga isip Lord, ang aming puso, ang aming kaluluwa Lord, upang tanggapin ang iyong salita Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat. Bakura mo kami Lord ng iyong mga anghel upang proteksyonan kami, ganoon din Lord sa aming mga mahal sa buhay Lord na nag-iwas sa aming mga tahanan Panginoon. Yes po Lord, ang bawat isa, ito po ang may taas Lord sa lugar na ito. Maraming salamat po, ito po ang aming samudalangin sa aming pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Last week, sinare ni Pastora yung tungkol sa discipleship. Ngayon, kahapon, yung mga umattend ng Bible study, na introduction na to. Introduction na namin, at pagpapatuloy lang natin. Amen? Sabi dito, being the disciple of Jesus Christ. Amen? Ayan ang pag-uusapan natin. Ayaw. Diba? Ayun. Amen. Sabi dito sa Matthew 28, verse 18 to 20, gasgas na to. Tuwing mayroong discipleship. Pakibasa po. Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Amen. Sabi ito yung huling habilin sa atin bago umakyat ang ating Panginoong Hesus pagkatapos niyang mag-resurrect. 40 days bago siya mag-resurrect, bago siya umakyat sa mag-ascend sa langit. Pero siya huling habilin. Kaya napakahalaga nito. Hindi ito, kumbaga, last week niya para sa atin bago siya umalis. Ito yung kumbaga, trabaho natin bago siya umalis. At tandaan natin, kasi minsan go lang tayo mag-disciple, pero hindi natin alam, meron tayong authority na binigay sa atin. Hindi lang tayo pinapapunta sa isang lugar, kundi binigyan tayo ng authority ng Lord. At sinabi niya, kasama niya tayo hanggang sa huling panahon. Ayan yung assurance niya. Pag meron tayong mag-disciple tayo in every nation. Meron siyang pangako, meron siyang kalakip. Hindi lang tayo basta lakad-lakad. Meron tayong seal. Baga seal ng paghari. Pag meron siyang message sa isang city, hindi siya pwede pumunta basta-basta doon. Kailangan niyang merong letter na may seal. At pagdating doon, titignan pa yun ng governor kung totoo yung seal. At saka na lang bubuksan na. Ayun talaga yung mensahe ng hari. Kasi pwede kasi i-forge yung mensahe ng hari. Kaya, meron tayong seal. Sabi mo sa katabi mo, meron tayong seal. Meron tayong ano ng Lord. Selyado tayo ng Holy Spirit. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin na hindi ako pwedeng mag-disciple kasi wala akong karapatan. Hindi. May karapatan lahat tayo kasi lahat tayo ay binigyan ng authority ng Lord. Sabi, notice what our Lord said
Go. It is a command and not a request. Hindi siya nanuluhod, hindi siya nakiusap, kundi siya ay nag-utos. Pakisabi sa katabi mo, utos. Utos yun ha, hindi yung request sa'yo, hindi yung pakisuyo. Hindi mo sabi, Lord, makikisuyo ako, gawin, mag-disciple kayo ha. Hindi. Inuutusan tayo. Command. Sabi, to make disciple is a goal. Pag sabi sa katabi niyo ulit, goal. Goal. Ano sabi ng goal? Ito yung ating inaabot. Diba? Sino may goal sa buhay? Yes. Salamat, may mga goal sa buhay. Kaya nga yung mga estudyante nag-aaral kasi alam nila meron sila mga goal sa buhay. Ano ba yung mga goal nila sa buhay? Magkaroon ng bahay, lupa. Diba? Karoon na maganda. Yan ang mga goal ng mga kabataan. Ang mga matatanda, ang goal namin, makatulog lang na maayos sa bahay. Makatao sa trabaho. Diba? Ayun na lang po itong araw, ang goal ng mga may trabaho. Magpataas ang trabaho, mag-party-party. Ngayon, hindi na. Matulog na lang sa bahay. Magpahinga. Ang goal natin bilang Kristiyano ay, sabi dito, to evangelize and have an interpersonal relationship to people, to the people of the world for Christ. Ayan ang goal natin. Is evangelize, hindi lang matapos sa evangelism, kundi and have an interpersonal relationship to the people of the world for Christ. Amen? Ayan ang ibig sabihin ng make disciple. Connection. Sabi, are we disciple of Jesus Christ? Pakita mo yung katabi niyo. Disciple pa tayo ni Cristo. Tignan natin ha. Tignan natin talaga kung talagang disipulo tayo ni Cristo. Isipin nyo, maging disipulo. Isipin natin. Perhaps you are a believer of Christ or you might even be one to attend church services regularly. Isipin natin, pag church goer tayo, disciple na kaya tayo? Tignan natin. But what it means to be a truly disciple of Christ? Pagpunta lang ba sa church, ang pagiging disipulo? Sobrang sa ikot. Pakali eh. Amen? What is discipleship? Let us start, what is not? Ano pa yung hindi? The discipleship is not a series of study or lesson. Discipleship is not a curriculum. It's not like a work through some books and that we are discipled. Lessons are guides, are simply tools which we use in discipleship. Pag nag-one-to-one na ba tayo, yung tatapos na natin yung ating 7 lesson, okay na tayo, nag-disciple na natin siya. Ayun ba yung ating unang kaisipan? Pwedeng, oo, di ba? Pero sabi dito, hindi daw siya series study. Hindi daw siya lesson. Pero part yung ating one-to-one ng discipleship. Pero hindi pa yung buo kabuuan. Hindi ka, porket na natapos na kayo ng 7 lesson ng one-to-one, okay na. Hindi natatapos ang discipleship sa lesson. Tandaan natin, hindi siya natatapos dun sa ating book. Kundi ang discipleship ay, mamaya pag-aaralan natin yan. Discipleship is not a small group meeting. Small group are great venues for discipleship, but having a small group does not automatically mean this disciple is taking place. Amen? Part siya ng discipleship. Pero hindi natin masabi na yun na kagad yung discipleship. Diba? Pero ang small group, napakahalaga niyan sa atin. Napakahalaga sa bawat isa. Mas maganda nga, mas marami tayong small group. Kung mas maganda nga, mas maliliit, composed of 5 to 6 persons lang. Kapag ni Minang, meron siyang 4 person, no? 4? 4. Kung willing kayo, diba, kung willing kayo mag-open ng small group, kasi mas na-expand yung oras, kasi maganda kasi small group, nagkaroon kayo ng interaction. Pag masyadong marami, kulang ng 1 oras. Pag nagsalita yung si Nanay Lorna, sabi ko isang tanong na kahapon, hindi ko naman ma-interact kasi ang layo lang ng abot niya. Kasi meron kami parang icebreaker eh. At yung tanong,
dapat brief lang yung kwento. Pero alam mo naman ang mga ano, pag marami ng experience, marami na rin kwento. Diba? Doon talaga medyo nagkakailan na. Ako medyo maingay na rin ako sa bahay. Kahit na si Budget. Sabi ni Budget, ito lang ang tanong ko eh. Ang dami mo na sinabi. Pero hindi ganun talaga. Dumadagdag ng dumadagdag. Kaya marami na kasi experience. Sabi, discipleship is not a church membership class. A membership class is a great way to acquaint people with a group or denomination. And it can even contain very helpful information. But it's not a small piece. It's only a small piece of discipleship. Amen? Sabi dito, hindi lahat kasi ng member ay disipulo. Diba? Natin lang, pero hindi naman nagpapa-disciple. Kaya, sabi nga, ito daw ay small piece lang ng discipleship. Hindi siya yung kabuuan. Discipleship is not a Bible study. Bible study is certainly part of discipleship, but do not confuse the activity with lifetime journey that is discipleship. Amen? Diba, sino dito mga Bible study? Araw-araw nag-altar. Dati altar natin. Sabi ako nga, nagkukundik na lang ako eh. Kasi altar namin dati, mayroon pa kami sharing. Ayun, prayer na lang eh. Pero kila Joyce ngayon, meron kami kasi yung tulungan na sila Joyce, yung pinsan namin, nag-open shop. Nag-open yung shop para matulungan namin, na-disciple sa kanyang journey para sa Lord. Amen. Ayun, tingin ko, part yun ng discipleship. Yung magtulong-tulong tayong maging follower ni Christ. Discipleship is not a program. Some churches have program in their church called discipleship. That is great. And it can be very positive experience. But discipleship is not an event that person goes through. It is not something that we stop doing. Discipleship never ends. Kasi ang program kasi, natatapos. Pagkatapos ng, may discipleship tayo sa linggo. Next week, wala na ulit. Para siyang, hindi siya program. Sabi dito, discipleship never ends. Sabi mo sa katabi mo, never ends. Never ends. Diba sabi, kahit na nasa trabaho tayo, kahit na nasa school tayo, kailangan nag-disciple tayo. Sabi dito, never ends. Hindi daw natatapos. Hindi daw natatapos. Discipleship is not only for new converts. Hindi lang daw sa mga bago. Obviously, new converts need to be discipled. But do not think that discipleship is just for new converts. Discipleship is for everyone. Pakisabi sa katabi mo, para sa lahat. Para sa lahat. Hindi lang sa mga bago. Pati ako, kailangan ko magpa-disciple. Kahit na elder, kahit si pastora. Diba? Kasi sabi diyan, hindi siya para sa new converts lang, kundi para sa lahat. Para sa lahat. Discipleship is not only for leaders. Yan ang medyo ano eh, yung kaisipan natin na, ay, ano pa kailangan mag-disciple yung mga leader dapat. Magdadala lang ako dito ng pairing i-disciple. Si ano lang, yung parang meron tayong pang dito, kailangan, pasado sa pagiging Oo, nakakategorize siya na dapat si ano lang ang mag-disciple. Dapat lahat tayo pwede tayo mag-disciple. May pakisabi tayo lahat. Huwag tayo magturo. Huwag tayo si pastora. Lahat tayo. Lahat. Sabi, discipleship is not only led by pastors. While pastors are called to disciple those under their care, discipleship is not some exclusive activity which can only be carried out by elders or pastor or church leaders. Indeed, parents are charged by God to disciple their children. Amen? Sino dito ang dinidisipulo niya lang kanilang mga anak? Amen? Si Maika, si Bajek, disipulo mo nila si Maika. May kasamang palo daw. Ang tandaan natin hindi lang
ang mga pastora, mga elders, ang kailangan mag-disciple. Sabi dito, lahat tayo, katulad sinabi kanina, lahat tayo. Discipleship is not the same as evangelism. Evangelism is a process of persuading someone to become a disciple. But that's just a beginning of a lifetime discipleship. We cannot lead someone to Christ and then walk away thinking we have done our job. Amen. Kasi nung araw, pag nakapag-evangelize tayo, wala ka sa buhay mo. Diba? Yung mga converts, mga baby Christian pa yan eh. Hindi pa nga lumalakad, iniwanan mo na. Tingin mo anong mangyayari. Ito lang, all truth is parallel. Pag pinanganak ng isang magulang ang anak, diba? Iiwanan niya ba, bahala ka na anak ha, mabuhay ka mag-isa. Kakayanin kaya? Ang mangyayari sa bata? Mamamatay. Diba? Kaya maraming mga newcomers na namatay. Dahil hindi pa sila nakakalakad, hindi pa nila alam kung paano lumakad. Naiwan, naging orphan na sila. Diba? Nawala na sila kagad ng magulang. Yung magulang, kaya lumayas, sila. Diba? Kaya nangyari sa kanila, yung magiging Kristiyano nila, parang nabubot. Ano ba yun? Na hindi tumubo, hindi lumago, hindi nag-grow. Kasi walang malalay sa kanila, paano mag-grow. Kasi ang discipleship, tutulungan natin yung tao, yung mga new converts, kung paano sumunod kay Kristo. Habang tayo rin, sumusunod kay Kristo, kasi tayo din, disciple din tayo eh. Diba? Kaya yung mga na-share natin, huwag natin iwanan. Tulungan natin sila. Mahirap kasi maging orphan. Diba? Mahirap maging alila. Sino dito alila? Ay, ulila, alila. Sino naging ulila? May wala siguro naging ulila dito ng lubos eh. No? Yung namatay magulang. Hirap. Diba? Naisip ko nga lang yung balita, yung namatay yung aksidente yung buong pamilya, isa na buhay. Naisip ko, ano yung mabubuhay yung isang anak? Mga tita, pero iba talaga yung aruga ng magulang. Iba-iba yung aruga ng magulang. Kaya yung mga baby Christian na tulungan natin na sumunod kay Kristo, huwag natin iwanan. Amen ba? Agree ba kayo doon? Yes. Kahit matigas ang ulo. Isa kasi pag matigas ang ulo, kaya sa buhay mo. Ang alam ko ba, pag matigas ang ulo, iwanan mo? Hindi mo matigas ang ulong anak. Diba? Anak mo pa rin eh. Wala ka magagawa, di ba? Tutulungan mo pa rin siyang maabot yung kanyang pangarap. Ganun din dapat tayo. Diba tayo patigas ang ulo? Diba? Ano doon tayo para sumupot sa kanila? Discipleship is not optional or something we can dictate. It's a lifestyle, a state of being, a living as disciple every day is something Jesus commands us to do. Amen? Therefore, what is discipleship? Ano ba yung discipleship talaga? Kasi kanina pinag-aralan natin yung mga hindi discipleship. O part lang siya na, kaisipan natin kasi, ayun na yung discipleship. Part lang siya ng discipleship. Sabi dito, discipleship is being a follower of Jesus Christ. Pakisabi sa katabi mo, follower of Jesus Christ. Follower of Jesus Christ. Sabi, pag sinabing follower ng aming Panginoong Isus, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang ginawa, ay gagayahin natin. Ayun kasi ang pinaka-pattern natin, yung ating Panginoong Isus. Siya yung pinaka-pattern natin. Siya yung gagayahin natin. Wala nang iba. Hindi si Pastora, hindi ako, kasi hindi ako perfect. Si Pastora, hindi perfect. Ang magiging pinaka-pattern natin is ang ating Panginoong Isus. Siya yung pinaka-ipapalo natin. Follower of Jesus means He will make you a fishers of people. That involves both evangelism and discipleship. Tayo daw ay fishers of people, or fishers of men. Sa Mark 1:17, pakibasa po. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Amen. Sabi ng ating Panginoong Isus. Sinabihan niya si Simon Pedro, si James, at si sabi niya, sumunod sila sa akin, sumunod kayo, at I will make you become fishers of men. Amen. Tandaan natin, katulad na sinabi ko kahapon, ang Diyos ang unang tumawag sa atin. Katulad ni
nila Pedro, si Jesus Christ ang unang tumawag sa kanila. At paano, bakit sila sumunod kay Kristo? Diba kasi nakita nila yung ito si Kristo, ito yung tunay. Nakilala, siguro naririnig na nila. At alam nila sa puso nila si Kristo na ang Panginoong Isus, siya yung Messiah, the anointed one. At nagpakita sa kanila ng himala. Anong himala? Diba magdamag na silang hindi makakauwi. Nakita silang Jesus. Sige, itapo mo yung lambat mo dun sa gawing gilid. Sabi niya, isipin na, hinapo na kami magdamag na kami na bigla pa pa. Sabi nga, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin namin. Ginawa nila, nabis nila yung lambat, at halos, sabi nga, halos malubog na ang kanilang bangka sa sobrang dami ng kanilang nahuling isda. Kaya parang tinaturn ng Lord kung paano mag-evangelize, kung paano manghuli ng isda. Kasi, para mas maintindihan nila Pedro. Kasi kung hindi niya ipapattern yung evangelism at discipleship sa panghuli ng isda, malamang hindi maintindihan ni Pedro. Hindi siya sabi magiging disciple o mag-catch ng tao. Nirelate niya dun sa ano yung trabaho nila. Siguro, sabi ko nga kahapon, siguro kung conductor yung sila Pedro, tutulungan niya kung paano tumawag ng pasahero. Diba? Kung naging call center siya, o kaya anong trabaho, i-relate ng Lord kung saan natin naiintindihan. Kasi sila, mangingisda sila, kaya i-relate ng Lord ang evangelism sa paghuhuli ng isda para medyo nai-imagine nila. Diba? Nai-imagine nila. Now, we cannot be a fisherman po ng instant. We need to study and learn how to become one. Diba sabi ng Lord, become a fishers of men. Kaso nga lang, ang problema, sino ba dinas dito mangingisda? Sino nakaranas na mangisda? Wala. Napanood lang sa YouTube kung paano mangisda. Diba? Kasi hindi basta-basta mangisda, meron silang mga proseso na dapat natin matutunan. Diba? Depende kung anong isda yung hulihin. Pag nalaman mo na, ay unang-una, malalaman mo na, sa lugar na yan, ano ba yung mga isda na pwedeng mahuli? Ano ba yung mga, di ba isipin mo kasi Manila Bay, may tuna kaya dyan? Tingin ko wala eh. Iwan na sa ibang lugar yung tuna. O yan, meron kayang ganitong klase ng isda dyan sa lugar na yan. Kaya naalamin mo, ano ba yung common na nahuhuli dyan sa isda na yan? Sa lugar na yan. At pag nalaman mo na, ang gagawin mo, alamin mo ngayon kung ano yung paborito ng isda. Kasi yun yung magiging pain mo. Diba? At paano siya huhulihin? Pwede ba siyang hulihin ng kawil? Pwede ba siyang trap? Pwede ba siyang lambat? Diba? Kasi yung mga lapu-lapu, mahal yan pag hinuli ng buhay. Tama ba? Pag buhay, lapu-lapu, triple yata, doble ang presyo kaysa sa patay. Doble ang presyo, kaya ginagawa nila, ibang klase yung panghuli nila. Trap, para mahuli nila ng buhay. Kasi pag tinawin, pwede mamatay ka agad. No? Kaya, tapos, pag nilagay nila sa lalagyanan, may mga may pabula para hindi mamatay kaagad. At, yung may aerator. Ayun, bisan, sa sobrang demand niya, nasa laot pa lang sila, pinupuntahan na sila ng mga dealer. Binibili na nga rin kasi hindi pa sila nakakapunta ng dumadao. Wala na silang isda kasi pinuntahan na nga sila ng dealer dahil napakataas ng demand ng isdang yun, yung lapu-lapu, lalo sa mga palista. At ilan na yung nahuli nila, parang ito, mga 10 lang nahuli nila, umabot na ng mga 10,000 yata, 15,000 kali. Parang isang araw lang, sarap. Isang araw na Pero hindi, iba-iba eh. Talagang pagod tsaka hirap din yung inabot nila bago sila makahuli ng ilang peraso. At sabi ko nga, dapat alamin natin kung paano manghuli. Hindi naman tayo basta-basta maging fishers of men. Diba? Hindi naman tayo pupunta sa isang lugar. Alamin natin kung ano ba yung pwede natin ipay sa kanila. Paano sila huhulihin? Paano sila huhulihin? Tama ba? Dapat alamin natin. Kasi pag pumunta tayo doon at hindi natin alam yung paano mahuli, tingin mo makakahuli ka. Hindi ka makakahuli. Mahihirapan ka. Kasi mali-mali yung
ginamit mong pain, ginamit mong gamit, hindi ka makakahuli. Kaya kailangan nating alamin. Pakisabi sa iyong katabi, alamin. Alamin yung bagay, alam yung ating alamin na palabas ng araw kay Jerry Geronimo. Diba? Sarap panood dun kasi nalalaman mo kung paano binibili ng isang ang isda para binibili dun. Kaya dapat ating alamin. Follower of Christ means being prepared at all times to share your faith and help others grow in theirs. It requires recognizing and listening to God's voice and acting on what He say. Sabi dito, prepared at all times. Diba katulad ng fisherman, dapat prepared tayo at all times. Hindi pag kailangan lang natin, kaya lang tayo mag-prepare. Prepared at all times. To share your faith and help others to grow in theirs. Diba? Tayo ba pag nag-share tayo, prepared ba tayo? Parang natin na ba yung mag-share ng word of God? Sa classmate nyo, prepared ba tayo? Alam ba natin yung paano, pag nagsalita yung tao yun, alam mo kagad kung paano bibigyan yung bunganga niya, yung bibig niya. Kasi doon mo madi-discern kung paano mo ipapasok yung word of God. Paano mo ipapasok yung salvation. Doon ka kukuha ng cue. Kumbaga sa mga tao dito, sa mga theater, di ba? May mga cue. Ay, pag narinig mo ito, parang merong biglang gagawin sa tenga mo. Biglang may ipapasok mo kagad. Si Papis ang galing dyan. Papis napakagaling dyan. Alam niya kagad kung nakukuha niya kagad yung cue. Ako minsan nakikiramdam pa kung ano yung, paano ko ipapasok yung salvation o yung word of God doon sa kausap ko. Kasi sabi dito, prepared tayo all times. Waiting for opportunity. Ang isda ba, kusa bang lalapit sa iyo? Hindi. Hinihintay mo yung opportunity na kumagat yan. Di ba, naghihintay ka ng matagal. Tapos pag nakita mo na siya, kung maghihintay mo yung opportunity, ganun din sa pag-share ng word of God, hinihintay mo yung opportunity para ma-hook o ma-improve mo kagad yung salvation o yung word of God sa buhay niya. Amen? Kailangan lagi tayong prepare. Ang preparation, hindi siya pusa. Sino ba nagpe-prepare dito pag papasok na ang kanyang anak sa school? Di ba hindi naman instant yung pag-prepare mo? Kailangan gumugol ng oras. Ang pasok alas 6, alas 4 pa lang, gising ka na. Kasi, hindi prepare mo, nagsasahin ka pa, luluto ka pa ng ulam, lalagay mo pa sa baunan. Di ba, hindi yung pagising mo, tutubo na lang yung baon niya. Kailangan mo i-prepare. Kailangan tayo mag-prepare. Amen? Kailangan tayo mag-prepare. Ephesians 6:15, pakibasa po. As shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel. Amen. Sabi ito yung kasama sa armor of God. Yung shoes in the feet. Ang ibig sabihin ay readiness. Ready lagi. Given by the gospel of peace. Paano tayo na ready? Minsan kaya hindi tayo makapag-share kasi hindi tayo ready. Diba yun yung nagiging dahilan kung bakit hirapan tayong mag-share ng word kasi hindi tayo ready. Kung lagi natin pinapractice, diba? Alam mo na yung gagawin mo. Tulad nila Moses, nag 15 minutes na sa Hamilton nila, 15 minutes na performance nila, Chef. Ilang buwan yung pinractice? Isang buwan? Oh. Diba? Sa 15 minutes na skip nila, isang buwan nila pinapractice. Tayo, yung 5 minutes na paano natin i-share yung gospel, ilang buwan ba natin pinapractice? Ilang araw ba natin pinapractice lagi kung paano i-intro ang ating Panginoon Jesus, ang salvation sa tao. Hindi naman yung instant, pinapractice yan. Totoo, ang Holy Spirit, siya yung mag-convict. Pero tayo, dapat lagi tayong ready. Ang sabi mo sa katabi mo, ready. Ready. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Kasi maraming tao sasabi, use me Lord, pero hindi sila ready. Hindi sila prepare. Kung paano share ang word of God. Sabi, it means to be prepared with the knowledge, understanding, and wisdom of God's word. We cannot share what we do not have. Diba? Which means we must learn not only in mind, but by heart and by our grace.
Sabi nga, nasa puso, nasa isip na natin at sa puso natin. Diba? Nasa puso. Kailangan mag-prepare tayo sa knowledge and understanding in the wisdom of God. Hindi yan pusang dumadating. Pinag-aaralan yan. At tingin mo ba si ang Panginoong Isus, sa yung tinempt siya, hindi niya sa ulado yung Deuteronomy? Hindi naman lang gumapo sa isip niya yun. Pinag-aralan niya yun. Kaya nasabi niya, yung tinempt siya, nabigkas niya yung word of God. Dahil alam niya yun, nabasa niya yun. Kasi ang ating Panginoong Isus, lagi siya nagbabasa ng scripture. Kasi sabi niya, nasusulat. Alam niya na nakasulat sa Biblia. What if the person we are sharing our faith do not believe in God or in the Bible? Nakausap na ba kayo, nakapag-share na ba kayo ng tao na hindi naniniwala sa Diyos? Kahit sa Biblia, hindi siya naniniwala. Wala pa. Maita, meron ka na? Anong sinabi mo? Kasi yung iba kaibigan ko mga atheist. Oo, nakita yung nag-share ka sa kanya ng Word of God. Paano mo na-share ng Word of God? Conversation na. Kunwari kapag may problema siya, tapos parang hindi niya alam kung anong gagawin. Or hindi niya alam kung saan siya lalapit. Tapos mangingi siya ng advice. Pero sinabi mo yung introduction mo ang Word of God. Ang sabi sa'yo, hindi ako naniniwala dyan. Hindi, nire-respeto naman yun. Pero parang pa rin sila, skeptical. Diba isang kasi pag ganyan may kausap tayo, nag-back down ka agad tayo kasi hindi natin alam kung paano natin yung introduction namin. Pag ito kausap ko, i-introduce, paano tayo mag-introduce? O mag-introduction ng Word of God. Kapag ito kausap ko, diba? Kasi ang ating Panginoong Isus, iba-iba yung kanyang way ng pagsalita pag kausap niya ang policy. Iba rin ang kausap niya kapag tax collector ang kausap niya. Iba rin siya magsalita kapag yung mga Samaritan o kaya yung babae Samaritan, iba rin salita niya. Iba-iba siyang way magsalita, depende sa tao. Diba? Tayo mga kasalamuhan tayo, iba-iba rin yung kanilang paniniwala. Katulad ni Micah, lalo sa mga ganyang matatalinong mga lugar, talino daw, pero hindi naniniwala sa Lord. Mga atheist yung mga yan, lalo sa mga university. Hindi yan naniniwala sa Lord. Sa trabaho, nakaraniwan naman na Christian, pero may mga ideology ngayon na hindi katulad ng araw. Diba lahat kasi tayo ng araw, alam natin sila Christian pero hindi lang sila masyadong active. Diba? Ang dali silang sharean. Pero kapag iba na, kaya pa ba natin? Kaya kailangan tayo maging prepare. Diba? He believes doing what is good is enough for him. How do we share our faith? Una-muna, kapag atheist, wala silang standard ng goodness. Kasi wala silang Diyos. Kasi ang Diyos ang pinaka-standard ng lahat ng kabutihan. Tama ba? Kasi yung standard natin, opinion na lang natin yun. Kaya kung walang Diyos, walang standard ng kabutihan. Kaya kung tinanong mo sila, paano malalaman kung ginagawa mo ay mabuti? Yung sabi, hindi, basta makagawa lang ako mabuti, okay na ako. Ang problema, pagdating sa kabutihan, may kanya-kanya tayong opinion. Katulad ni Hitler, ang alam niya, tama yung ginagawa niya, mabuti yung ginagawa niya, yung pinatay niya lahat ng hudyo. Para sa kanya, mabuti yun. Kasi yun yung standard niya. Kaya, pag atheist, wala silang standard. Sarili-sariling standard. Kaya ang problema nun, pag walang standard, magulo. Kasi kanya-kanya, para sa kanya, mabuti yung ginagawa niya. Sa akin, hindi. Pero kung meron tayong standard, meron tayong Diyos. Diba? Nasusupersede lahat yung sinasabi nila ng Biblia. Kasi yun yung pinamagiging standard. Paano kung ang kausap natin is LGBTQ? Paano natin introduce si Jesus? Ay, ayoko kasi mga hate, mga palaban niya. Di ba? Ayaw nilang na sasabihan. At mga violent sila minsan. Minsan, ayaw nilang yung... Alam mo tao kapag na kasabihan mo ng katotohanan, minsan napukot pa sila ng Bible. Sabi nila, love is love. O paano mo yung sasabihin nila sa kanila na hindi. All love, ang Lord, ang ating Panginoong Diyos, ang siya yung author ng love. Pero may kanya-kanyang kategory ng love.
hindi lahat ng love is tama. Diba? Kung ikaw, love of money, diba? Masama yun. Kaya hindi lahat ng love is good. Diba? Kaya titignan natin sa Bible kung ano yung totoong pag-ibig. Mapapaliwanag natin sa kanila. Kasi kung di tayo equip, mapapako nga, love is love. Okay, nakagad tayo doon. Kaya tayo dapat tayo laging ready. Di ba meron tayong mga pinag-pray? Alamin natin kung ano yung i-background check natin. Kung tayo mag-spy tayo sa kanila, kung ano yung paano natin i-introduce ang Lord sa kanila. Diba? Alamin mo, pag ito ba kausap, kung ano ba kailangan kong introduction. Diba si Dilim tsaka si Nico, natanong sa akin ng araw yan kasi meron silang kaibigan na member ng kanyang community. Sabi ko, i-research nyo. Ako mag-i-research din ako kung paano sila si-share nang hindi sila ma-open. Diba? Kasi hirap naman pag na-open sila. Sila na yung nag-share ka na, sila na may pagkakaibigan. Diba? Sila kayo usap dahil open siya. Diba? May way. Diba? Kaya alamin natin. Sabi, the knowledge that we gain is not tool for debate, but to persuade them to know Christ. Amen. Kung meron man tayo na knowledge na na-receive, hindi naman to para tool para makipag-debate. Diba? Aalin mo yung debate kung di mo naman mag-win yung soul niya. Diba? Nasira pa yung pagkakaibigan niyo. Dati mong kaibigan, sinira mo, uy, napakasama mo, napakasimpierno. Diba? Ganun kalat ang introduction natin sa kanya. Sabi niya, bakit ikaw? Mga ganun, pakasama tayo. Diba? Kumbaga, ang knowledge ng Lord, hindi tool for debate. Para ito, para is-persuade sila to know Christ. Diba? With love. The follower of Christ demand constant self-denial, humility, and passionate pursuing Jesus Christ. All of the disciples left everything behind to follow Jesus Christ. Pakibasa sa Matthew 16:24. Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Sabi ng isang nabasa ko, yung pag-take up natin ng cross, huwag natin yung secret. Pakita natin kung paano magbuhat ng cross. Hindi ko sinabing magyabang ka nang bubuhat ka ng cross. Diba? Pakita natin, magkaroon tayo ng distinction between them and you. Kasi pag walang distinction, walang conversion. Diba? Kasabihin lang niya, share mo ko ng mundo, parehas naman tayo. Ano pagbabagong gagawin ko? Pare-pares naman tayo ganito. Diba? Dapat mayroong distinction. Makikita niyo yung may pagbabago sa'yo. Meron ba? May nagbago ba? O yung dating yung Christian tayo, ganun pa rin yung ugali natin. Ganun pa rin tayo magsalita, naging mura pa rin tayo. O, di ba? Walang nagbago. Kasi pag walang nagbago, mahirap mag-akay. Diba? Mahirap mag-akay. Sasabihin lang sa'yo niyan, pares lang tayo. Ba't ako sasama sa'yo? Anong meron ka na wala ako? Kasi ayun na kailangan niya eh. Yung, ano ba yung merong Kristo na sa'yo na ba't wala ako na kailangan ko niya? Ayun ang kailangan natin ma-realize nila. Amen? This is not mean to resign on your work or give up your means of income and be full-time worker or pastor. It means God put you in that place to become kingdom influencer. In your place. God has purpose to you in that place. Amen? Minsan na-imagine nyo ba kung bakit, di ba yung sinakabasa ng purpose-driven life? Yung introduction doon, what am I for? Here for? Diba? Bakit ang Lord dinala ka sa, ba't tayo naging magulang mo? Bakit tayo naging country mo? Ba't di ka sa US? Ba't dito ka sa Baclaran pinanganak? Hindi sa Mindanao? Di ba? May mga tanong tayo na, bakit andito tayo? Diba? Aksidente ba to? Aksidente pa si Zoe, nanay na si Minang? May isip lang, aksidente na. Diba? Hindi. Lahat yan may purpose. Lahat yan may purpose. Si Micah, ba't ka pumasa sa UP? May purpose. Ba't ka na sa NU? May purpose. Ba't ka napunta sa PUP? May purpose. Ba't ka na sa trabaho ng mga IT? Ba't ako na sa COD? May purpose.
Ba't si Bajek nasa bahay lang? Purpose. Nasa bahay lang. Diba? Kasi, ang community, ang ano niya, ang sisyaran niya, yung community. Makipagmarites siya doon. Diba? Lahat tayo, hindi aksidente kung bakit ka nilagay dyan sa ng Lord. Lahat yan may purpose. At hindi lang para magtrabaho, para mag-aral, kundi para i-share yung word of God. Kasi kung di natin na-catch up yun, nagpunta lang tayo sa lugar na walang dahilan. Diba? Oo, priority natin magkaroon ng income para sa ating pamilya. Pero hindi lang yung ang trabaho natin. Kasi may trabaho rin inutos ang Lord sa atin. Make disciple. Hindi naman tayo mag-make disciple na kung saan. Kung saan kami nalagaan ng Lord. Kaya nga pinag-aralan natin yung marketplace. Yung nakakala ng marketplace. Kung saan ka nanonood, kung ka nagamitin ng Lord. Diba? Kaya, alamin natin ang purpose natin. Hindi aksidente na napunta ka dyan. Hindi aksidente na sumali ka sa team na yan. Sharon, yan. Kung sumali siya sa team ng volleyball, champion. Hindi yan aksidente. May purpose ng Lord doon. Bakit siya nakasama ulit ng kanyang mga high school friend? Kasi kung hindi niya ginawa yung kanyang purpose, tatapos na lang yung event na hindi niya nagawa. No? Hindi niya na gawa yung utos na Lord na make disciple. Amen? Kasi sabi natin, wala kasi ako ma-share. Pero ito napakarami. Totoo ay sabi ng Lord, the workers is, the harvest is many, but the workers are few. Kasi ang mga workers, hindi siya marunong tumingin. Hindi niya nakikita yung harvest. Nalilimit lang yung kanyang kaisip, yung kanyang mata, yung sa nakikita niya. Amen? Kasi ang problema nga, hindi tayo ready. Ayun ang isa nakikita ko na hindi tayo ready. Yes, our priority is to provide our need to our family, but also it is our priority to become the follower of Jesus. Amen? Philippians 2:5, pakibasa po. In your lives, you must think and act like Jesus. Amen. Kaya nga yung salitang, what would Jesus do? Diba? Kung si Jesus, kaya siya mapunta sa community, nag-share siya. Diba? Kung saan siya pumunta, kung saan siya pumunta, inahayag niya yung kingdom of God. Ang discipleship is developing relationship and being part of community. Tandaan natin ng ating Panginoong Hesus, yung tinawag niya sila Pedro, hindi sila nagmukmuk sa church at nag-aral lang ng salita ng Lord. Tandaan natin, nag-engage sila sa community. Nag-engage sila sa community, hindi sila nakaloob ng church sa apat sulok ng church. Kaya tayo, mag-engage tayo sa community. Kung saan tayo tinalagaan ng Lord. Kung saan tayo tinalagaan ng Lord. This is where imitating and coaching come in both in family and the community or church. Sabi nga kanina, kung gusto natin mag-practice ng discipleship, unahin natin ang ating mga anak, ating mga closest friends. Diba? Unahin natin, makapag-practice tayo. At makita natin, maganda kasi meron kang dinidisciple. Pati kasi ikaw, may benefit sa iyo yun. Hindi lang may benefit sa taong dinidisciple mo, kundi sa iyo rin may benefit sa iyo. Kasi pag may tinanong siya, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong alamin yung Word of God. Pati ikaw, di ba, nagiging two-way learn. Sabi din sa 1 Corinthians 11:1, Amen. Diba? Ang yung lakas ng Lord hinipon, no? Na sabihin niya, gayahin niyo ako kung paano ko binagaya ang ating Panginoong Hesus. Kaya ba natin sabihin yun? Pati kapwa. Parang hirap no? Kasi dami nating mga mga lalahin pa Diba? Kaya napakahalaga ng discipleship. Sabi ni Paul has the confidence to say that imitate him as he imitates Christ because he has brotherly relationship to him. Kung meron ka magandang relationship sa anak, parang yan tatay-anak. Diba? Ang anak,
automatic yan, ang nai-imitate niya yung magulang niya, kahit din mo sabihin. Tama ba? Sabi ni Budget, pag maglakad daw ako, pares daw kami ni Cloud. Hindi ko naman tinuruan si Cloud maglakad ng ganun. Di ba? Kasi nai-imitate niya yung, ano po, siguro genes, or dahil nakikita niya kung paano maglakad. Di ba nai-imitate tayo na subconsciously, nai-imitate tayo ng ating anak. Kasi meron tayong relationship sa kanya. Ganun din, pag meron kang magandang relationship sa mga disciple mo, is nai-imitate ka niya. Kaya kailangan, hindi ko sinabing sabi ko, yung kahit may kasalanan ka, pagkatago-tago mo. Hindi. Dapat maging ngayon para lalo kang maging tama sa harapan ng Diyos. Kasi may nag-imitate sa'yo. Tama ba? Then we are responsible in each other as brother in Christ. Meron na tayo responsibility sa isa't isa. Sabi, this is where interpersonal modeling comes in. Sabi sa Matthew 5:13-17, pakibasa po. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works, and give glory to your Father who is in heaven. By being salt and light in the world means we should be an impact in the world. The distinction between what is good and what is evil. Amen? Kaya nagsabihan tayo ng Lord, maging ilaw kayo at asin at ilaw sa kalibutan para magkaroon ng distinction. At sa huling araw, pag wala tayong distinction sa kanila, kasi wala yung Lord ng sa kanya tsaka hindi Pag mahihirapan pa si Lord sa'yo, saan ba talaga ito? Sa kaliwa, sa kanan. Pero sabi ng Lord, di ba? Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. Hindi rin pwedeng gitna Hindi pwedeng nasa light tsaka nasa dark. Mamili tayo kung sa dark talaga o sa light. Kasi kung sa dark, kung sa gitna tayo, hindi rin pwede, hindi rin siya pasado sa Lord. Kasi isusuka tayo ng Lord. Dapat mayroong distinction talaga ng what is good and what is evil. We should strive to stand out from the crowd, not just a self-righteous or judgmental way, but displaying the integrity and goodness in all that we do. Amen? Ibig sabihin, pakita natin kahit walang may nakakita o may hindi nakakakita, gawin natin yung tama. Kasi kung hindi natin ginagawa yung tama, gumagawa lang tayo ng tama pag maraming tao at mali pag walang tao, ang tao sa atin ay hypocrite, mga hypocrite. Hindi siya tunay. This is where we help others apply God's word in their lives, so that their minds and hearts, hands are transformed into the image of God. Tulungan natin silang i-apply. Katulad nga ng mga anak natin, di ba? Tulungan natin sila tumayo, tulungan natin sila paano kumain mag-isa, hanggat maging dependent na sila. Pag naging dependent na sila, nagiging disciple maker na din sila. Di ba? So, dapat yung proseso ng discipling. Pag nakatayo na sila, is sila naman ang magiging disciple. Sabi, Hebrews 13:6, pakibasa po. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Sabi, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Sabi, hindi lahat ng sinishare, kasi isip kagad natin, pag sinishare, ako pa yung nasis naman. Hindi. Diba? Pwedeng moral support, pwedeng physical support. Ano yung physical support? Pag sasamahan mo siya, tama ba yung physical support? Ayun. O kaya, prayer. Diba? Kung ayun lang yung kaya mong ibigay na available sa'yo, lahat naman tayo may talent Diba? Meron dito walang talent. Pwede mo i-share. Diba? Papatotoo ko lang, si Bajek,
yung tutulungan namin si na Joyce, kasi si Joyce, buntis, hindi rin niya kayang si Yana na mag-isa. Kaya bilang disipulo ni Badjik, kung ano yung pwede niya maitulong. Diba? Pwede maitulong. Ayun yung kasama yun sa interpersonal relationship. Ha? Punta kang Qatar? Parang iyak ako ah. Sama ka. Pwede mag-live, no? This is where others are coaching us, showing us how to be like Jesus Christ. Yung pagpo-coach. Pero sabi din sa Proverbs 27:17, pakibasa ko. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Amen. Sabi dito, bilang naging disciple, isang tao, pares kami nagtutulungan. Diba? Sabi nga, pares kaming, kasi pares kami, ang journey namin to follow Christ eh. Mahirap, maganda kasi nung sama-sama kayong papalo sa Christ, kay Christ. Dahil, walang iwanan. Kaya yung sasabi ni Pastor, walang iwanan, walang naglagan. Kung ba tayo doon, lahat tayo punta doon. Diba? Walang may iiwan. Sabi mo sa katabi mo, walang may iiwan. Sama-sama tayo. Discipleship is making followers of Jesus. Making followers of Jesus. Ang sila ay disciple maker. This is the first great section between believers and the lost. Makibasa po. And he entered the synagogue, and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Amen. Si Paul, di ba? 3 buwan niya na pinupersuade yung mga tao doon sa synagogue o sa kanyang marketplace. Kasi si Paul ay isang dating champ priest. Kumbaga, alam niya yung kartada ng mga tao doon sa synagogue. Kaya alam niya kung paano makipag-reasoning kasi dati siyang gano'n. Dati siya alam niya kung paano mag-isip. Kaya alam niya kung paano i-counteract yung kanilang maling kaisipan. Kaya for 3 months, persuade niya yung mga tao doon about the kingdom of God. Tayo, pag nag-share ba tayo, tigil na natin tayo pag ayaw. Pag sinabi ng Lord, tama na. Tama ba? Sinabi ng Lord, tama na. Ang ating Panginoong Isus nga may limit din. Ang ating Panginoong Isus nga, sabi, hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan, sabi niya. Nagawa ko na lahat, hindi niya rin pa rin ako tinanggap. Kaya parang sinabi niya, pinapagpag niya na yung kanyang paa. Wala na siyang responsibility doon sa mga ayaw tumanggap. Kasi nireject siya eh. Mahirap naman kasi ipilit yung nire-reject. Diba? At least, nasabihan mo sila. Wala ka ng accountability sa kanya. This is where we are looking for opportunities to share our testimony and explain how Jesus transformed us. Dalawa ang kinakatakutan ng Satanas sa Bible. Ano? Testimony of the saints and the blood of Christ. O dalawa yung kinakatakutan ha. Hindi siya natatakot sa krus. Ganun tayo. Katawanan ka lang yun. Bigyan mo yung testimony mo yung buhay mo sa kanya. Malamang mga tog yun. Diba? Pag nagte-testimony tayo sa buhay natin, na-transform yung buhay natin. Natatakot siya kasi alam niya na magiging daan yung para matransform din yung buhay. Noong kausap niya. Diba? Napakaganda kasi yung testimony, yung transform life. Nakikita nila yung pagbabago. Pakibasa po. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Amen. Punta naman, sabi dito, always be, ito naman, to make defense to anyone who asks you for a reason, for hope. But, sabi niya, yet do it with gentleness and respect. Hindi tayo makipagdebate. Diba? You need to persuade them. Pero, kailangan natin maging prepare. Amen? Maging prepare.
This is where we are involved in a local and global mission. Pray for our fellow workers in and other parts of the world. May basa sa James 5:6. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Amen. Totoo to. Dati meron akong ginadalang hindi tama sa Lord. Yung kinumpes ko siya doon sa isang pastor, nahilda ko. Totoo, araw-araw ko siya hinihingi ng tawad sa Lord. Pero, laging pa rin nagagawa. Pero yung kinumpes ko siya dun sa pagkakatiwalaan tao, mas iba yung healing sa atin. Kasi alam mo, merong isang tao na nagpipray sa'yo dun sa kabigatan mo, na merong tutulong sa'yo, na anytime pwede kang humingi ng tulong kapag malapit mo na magawa yun, or alam mo natutokso ka dun sa bagay na yun, diba, pwede mo siyang tawagan, pwede kang manghingi ng prayer. Kaya napakalaga ng discipleship. Merong pwedeng tumulong sa'yo, na anytime na meron kang kabigatan, o meron kang kailangang katulong sa prayer, meron kang tatawagan. Bakit? Totoo yun, makaka-recta tayo sa Lord. Pero sabi nga, di ba, pag teamwork tayo nagpipray sa isang bagay, o sa isang di ba mas magaang sa pagkaramdam. Di ba, yung walising tape, pag isang peraso hindi makawalis. Pero pag marami, padaling walisin yung dumi. Amen? Kaya, hindi lahat, yung sabihan kung sino-sino lang ha. Baka marites yung masabihan mo. Yung sa mga taong pagkakatiwalaan mo. O kaya yun ang di-disciples na yun. Also, tayo matapos, discipleship is a lifetime journey in which we live each day as disciple of Jesus within the community of disciples or local church. Disciple is a daily process of being transformed into the image of Christ and helping others to do the same. Amen? And discipleship is a great task of calling a lost and dying world to become disciples of Christ, and then establish those who new believers as mature and the disciples who make disciple. Amen? Ready ba kayo? Make disciple. Sabi ko, pwede natin umpisa sa ating mga anak. Pwede tayo mag-practice. Kaya kung magkasawa na kayo, mag-practicean kayo. Disciple niya, disciple. Diba? At least, meron kayong steps na ginagawa. Diba? Kayo dalawa, para lang mo Christ. Sabay kayong lumakad, sama ni Kristo. Tulungan ba? Discipleship is for all, and discipleship never ends. Amen? Question. Ito ngayon. Question. Para sa ating small group. Small group ba? Tinex kasama sa Sir si Pastora. May dalawang tanong muna. Sabi dito, are we disciple of Christ? O true disciple of Christ? Are we discipling others to follow Christ? Pangalawa, what do you think the hindrance why you cannot disciple others? Ayan yung dalawang tanong. Bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin na muna. Amen. Lord, maraming salamat Lord sa bawat isa na nakinig at iyong salita. Naway hindi lang namin ito na makinggan, Panginoon, kundi Lord, magkaroon kami ng passion Lord upang pakapag-disipulo Lord ng aming kapwa, Panginoon, sa aming mga sphere of influence, Lord. Hindi, Lord, na nagkataon lang na nag-ano kami sa lugar na yun, Panginoon. Lord, pinalaga mo kami, Panginoon, sa lugar na yun, Lord, may purpose ka, Panginoon, upang maging ilaw at asin, Lord, sa lugar na yun, Panginoon. At magkaroon ng impact, Panginoon, sa lugar na yun. Maraming salamat, Lord, na gamitin mo kami, Lord, na daluyan, Lord, ng iyong kaligtasan, Panginoon, sa mga tao, Lord, na nakasalamuhan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa Holy Spirit
na magkukonvict, bibigay ng conviction sa tao, mga nakakausap namin. Magkakaroon ng conversion, Panginoon. Magkakaroon, Lord, ng repentance, Panginoon, sa mga tao nakakausap namin. Nasishare namin ng Word of God. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lang, Lord, i-prepare mo na, Lord, ang harvest, Panginoon. At i-prepare mo na rin kami, Panginoon, upang matuto, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Upang may bahagi ka namin, Lord, ng tama, Panginoon, accurate, Lord, sa mga taong, Lord, nakakausap namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tataas ka, Lord, sa buhay namin, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa aming mga sphere of influence, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw po ang may taas, Lord, sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.